Ako siguro, sa totoo lang, very simple yung prinsipyo ko or yung philosophy ko about doon sa overtrading ano. And I'm sure magugulat yung mga tao kung gaano siya kasimple. Ito pakisulat. Trina, isulat mo. Yes, sir. Nagno-notepad ako, sir. Okay, may pag-notepad na nagaganap. Ito na. Buy only when you see a buy signal. Sell only when you see a sell signal. That's it. Ang problema sa iba is masyado silang maraming buy signals. Masyado silang maraming triggers. An experienced trader, alam niya kung papaano pumili ng tamang setup. Ano yung perfect, ano yung half-baked setup. And palagi ko nire-relate to sa cherry picking or sa, since nasa Pilipinas tayo, strawberry picking na lang. Let's say pupunta ka sa Baguio, then travel ka papunta sa sa Benguet. Merong strawberry picking doon, date mo with your girlfriend. Now, hindi ka naman farmer. 'Di ba? You're a tourist. So pupunta ka doon sa strawberry picking kung saan magbabayad ka na something, lalagyan nila na supot yung paa mo, yung sapatos mo para hindi ka maputikan, and then nag-enjoy ka, picture kayo. Now, as we all know, yung part na kung saan ka inaalaw lang na mamulot ng strawberry, na pumitas ng strawberries, yung mga pangit na. 'Di ba? Mga pangit na na pampitas. 'Di ba? Kung titignan mo, may amag, pero syempre, pumupunta tayo doon because of the experience, Since tourist ka lang, hindi mo alam kung ano yung mga strawberries na maganda. 'Di ba? Yung isang halaman ng strawberry doon, pwedeng ang dami mong pinitas. Lahat na pinitas mo, pati hindi hinog. Half-baked na strawberries, pinitas mo. Pati yung mga bulok, pinitas mo rin. Now, if I will hire a farmer, strawberry farmer, sabihin ko, pwede pong pakipitas lahat ng magagandang strawberry dito. Yung one basket ko ng strawberry, mas malaki yung chance na lahat ng mga nandun, unang-una matagal masira, matatamis, etc. Magandang klaseng strawberry of high quality. As compared sa isang tourist na, diba, walang kaalam-alam sa strawberry picking, how to pick strawberries. Diba, basta kuha lang siya ng kuha. Ibig sabihin, dun sa tourist lang, sa hindi expert, sa hindi eksperyensyado, ang daming buy signals. Ito pulutin ko to. Ito pulutin ko to. Sira pala or overripe na. Pero dun sa farmer, alam niya kung ano yung mga pipitats, and because madami na siyang alam, diba? The more you know, the less you pitas. Diba? The less you trade. So, parang ganon. Yung mga buy signal for that farmer, onti lang. Alam niya kung kailan or ano lang yung mga dapat na pitasin. And, pwede mong i-train yung sarili mo by, di ba, sa buhay mo yung sinabi ko na philosophy. Buy only when you see a buy signal. Sell only when you see a sell signal. Now, kailangan, ang susunod mo na steps doon, na action plans doon is, ano ba yung mga rules ko sa stock selection, sa watchlist, sa picking stock, sa buy signal. Kailangan meron kang rules Kailangan mahaba yun Sa impact nga, I am challenging them, diba, to make a rule book. Hanap sila ng isang scratch notebook or i-type nila sa Google Docs, online man yan, or sa Microsoft Word. Diba? Pero mas ina-advise ko yun sa notebook. Kailangan mag-exert ka ng effort para mas madali mong matandaan. Pero anyway, I am challenging them, yung mga impact attendees, to make a rule book of everything na stock related. Whether about buying, about selling, kailangan very specific. If gagawa ka ng flowchart mo, diba, sa buying or selling, kailangan specific if-else statement sa mangyayari. Diba? Very complex yun. Diba, ano lang yung pagka ganito yung ginawa ng stock, anong gagawin mo? And kapag ganito na yung ginawa niya, ano ulit gagawin mo? Diba? Rule book. Kailangan meron ka. And I think maganda ring malaman or maganda ring i-assess mo yung current lifestyle mo. Diba? Doon sa mga trades na pwede, or doon sa mga setups na pwede mo lang i-trade. Diba? You have to accept na hindi mo pwedeng gawin yung trading style na hindi naman fit
dun sa lifestyle mo. Diba? Tama ba yun, Messi, no? Correct yan, Kap. It has to be fit for you to be able to execute and perform well. Kumbaga, ang main focus talaga is quality of trading. Kumbaga, even if hindi mo siya ma-trade yung ibang stocks, at least alam mo for a fact yung style mo, yung process mo, quality siya. So, sa assessment mo kay Miss Trina, ano dapat yung mga trades na fit sa current schedule niya, sa lifestyle niya? I guess less and intraday trades kasi as much as possible sa trading, you want to be in control of the way you trade. Ayaw mo yung external factors that can affect you. Like yung mga may bigla meeting. Those are external factors na hindi mo makakontrol. Diba? So, dapat ang focus mo is saan ka makakapag-control ng trading. Siguro na, you can trade at the open, at closing, ganun. You can focus on trades that rely on daily charts lang. So, doon ka mag-build ng rules mo, ng system mo sa daily charts. Yun nga yung medyo naging isang realization ko, Kap, actually. When I'm studying charts, when I'm backtesting, ang nakikita ko na naman sa charts is the daily candles. Diba? Less noise siya. I don't see yung intraday fluctuations or what happens inside those daily candles. So kung nakakagawa naman ako ng system or kung nag-backtest ako at nakita ko na profitable yung system by just trading the daily candles, I should be able to apply it as well in actual trading. Doon ko na-realize na kaya ko maging profitable just by using the daily. Alam mo, tama yun eh. Trina, palagi mo tatandaan na yung mga intraday traders, hindi lahat yan kumikita. Pwedeng kumita yan today, pero the next time na mag-intraday ulit sila, pwedeng palpak na kasi yun nga, ang dami signals masyado sa sa mini charts. Dami mga biglaang biglaang sell down and biglaang buy ups na talagang kinakapagpawisan ng puwet natin. Ganito mo siya tingnan. Hindi porket intraday trading yung ginagawa ng iba, intraday yung pasok nila and yung exit nila, sila na yung mas successful doon sa mga daily and yung mga weekly or yung mga position traders. Hindi ganun. It doesn't work that way. Diba, meron dyan mga daily and weekly na traders na mas malaki pa yung kinikita doon sa mga panayang labas-pasok. Doon sa and alam mo, yan, nagiging habit yan. Merong mga, akong kilala mga students na hit and miss sila. Years na sila na nagtitrade, pero hit and miss pa rin. Why? Because na-addict sila tumingin sa intraday charts. Bakit toxic yun? Kasi kapag panay intraday charts ang tinitignan mo, hindi mo na nakikita, hindi mo na natitrade, hindi mo na nasasakyan yung entire move, yung cycle, yung bigger picture. Wala na, hindi mo nakikita yun. Tawag ko dyan is charting myopia. Myopia. Research na lang din. Alam ng mga nasa medical field yan. Myopia is parang nearsightedness or narrow-sightedness. Parang yung mga sa trading ay yung small picture lang yung nakikita mo. Bawat kiliti sa fluctuation sa ticker, napapagalaw ka. Diba? And you're failing to see kung ano yung bigger trend, yung bigger move. Ayan din ang problem ko before. Nung tinanggal ko yung intraday trading sa system ko, medyo mas gumanda yung yung P&L ko o yung profit and loss na performance. Ayun, siguro start by riding the move or the trend rather than the candle. Ride the move or the trend rather than the candles. Or rather than the individual fluctuations. Tignan mo dito sa TUGS. And this is the intraday chart of TUGS. Kita nyo. Tingnan nyo masyado. Look at if yung buy signal mo nasa RSI, tignan mo kung gaano karaming buy and sell signals yan. Very erratic. And as we all know, itong si TUGS, meron to behavior na talagang magnanakaw din eh. Minsan, sa umaga, malamya, sell down, din sa hapon, biglang bumubomba. Tapos, may times naman na sa umaga, bumomba, may follow through, may continuation. Tapos sa hapon, lumalamya.
Diba? Now, let's say, for example, ang basic breakout mo dyan was this. Basic breakout setup ka na dyan. Tapos, pumasok ka kunyari somewhere there. Tignan nung mabuti kung gaano kadami yung mga sell downs after your entry. Diba? Pwedeng napabenta ka dito. Pwedeng napabenta ka dyan. Napabenta ka doon. Or doon. Ba, ang daming mga biglang sell down. Now, tignan natin tong red line na to Hindi natin tatanggalin yung red line na yan. Tignan natin kung ano yung itsura niya sa daily chart. Yan nyo, ayun yung red. So, sa daily chart, basic buy signal, buy on breakout lang pala ditong naganap. Ayun, diba? Tapos, itong candle na to, which happened to be a retest of the previous resistance, which is itong red, itong candle na to, retest to ng previous resistance as its new support. Sa intraday charts, mukhang sell down yan. Mukhang, ay puta, bull trap. Diba? Pero retest lang pala siya. Diba? And since puro ka intraday, hindi mo na nasakyan yung move until here. Dito sa taas. Diba? Umangat pa eh. Tingnan ulit natin yung mini chart. Yun yung arrow natin eh. Yan yung buy. Ito yung retest to. Itong parte na to. Yung parte na to ng retest. So parang nag-close siya ng mataas, tapos the next day nag-retest, then bumomba. So yung box natin dyan is para magiging ganun. So, pero baka dito sa retest na to, lalaki natin, baka dito sa retest na to, makita mo na ay puta, sell down na. Alis na rin ako dun sa trade. Diba? Hindi mo na nasakyan yung bigger move. Yung hanggang dun sa tuktok. Kasi tingnan mo to still, ang ganda pa ng trend niya eh. Look at the MAs. AOTS pa yan. And the strong one. Ang ganda ng DNA. So, pero sa mini chart, sinayahayaan mo yung sarili mo na maging emotional eh. Alam mo, mabilis ka magkaka-cancer niyan. Seryoso. If, kunyari, let's say bigla tawa mo, pero totoo yan. Ganyan ang tingin ko dyan. Kasi, the less cancer cells na pinoproduce natin sa katawan natin, mas maganda eh. Pero, kunyari lang na itong trading is nakaka-produce na ng cancer cells because of stress. Ngayon, kunyari, marami kang mga negative emotions, mga cancer cells. 8 times ka nag-trade in one day. Daming cancer cells na naganap, na na-produce. Diba? So, might as well, na kapag ka nagka-cancer ka due to trading, maganda naman sana kung gain ka. Grabe ka naman, Kap. Kung may cancer ka na, lugi ka pa, puta naman, ang buhay to. So, alagaan mo yung ang sinasabi ko is alagaan mo yung well-being mo sa trader. Kasi yung pinaka mahalaga. May mga times na, kunyari, maganda yung market pero ang pangit ng execution ko. Ganun din, papasok ako sa morning, tapos lalabas ako kasi na shake out ako. Diba? Tapos pasok ulit, na shake out ako. Usually kapag gano'n, nag-stop na ako mag-trading for that day. Regardless kung merong perfect setup or wala. Dati to nung talagang hindi ko pa alam kung paano i-pull up yung sarili ko from being down. Kasi ngayon, win or lose, ang pahinga ko sa trading, ang ritual ko is yosi lang ako. Yosi break, ihi break, tubig break, and then okay na ulit. Diba? Nandun na ulit ako sa neutral state. Ready to trade na ulit, game face on na ulit. Dati, ganun. Stop ako mag-trade. Kung kunyari, regardless kung merong miss ako ng na-play during that day or wala, stop muna ako mag-trade and then the next day, na ako ulit babalik. Diba? Pagka tinulog mo yan, sana naman wala na yung negative emotion, nakabalik ka na dun sa neutral state mo. Diba? Or yung sa iba, I think, it's ligo eh. Diba? Iligo mo lang yan, pre. Wala na yan. Okay ka na ulit. Ang rationale nun is this. Kailangan, kasi aalagaan mo yung well-being mo, yung psyche mo as a trader for the long term. If you think you're gonna be in this game in the next 10, 20 years, kailangan yung strategy mo pang 20 years. Unang-una sa lahat, hindi aalis ang market. Patay na tayo nandiyan pa rin.
patay na yung mga apo natin, nandiyan pa rin yan eh. 'Di ba? So, bakit kailangan magmadali? Pero yung well-being mo, yung psyche mo, ayun yung pwede ka mabaliw. Na pwede ka maumay na totally sa trading. And that's only because of a couple of losing streaks. 'Di ba? Sinumpa mo na yung trading, yung PSE scam na, 'di ba? Puro magnanakaw sa PSE. Ganun yung sinasabi ng iba, mga naumay na sa trading. Ayoko na. Pero hindi nila nakikita na it's something that they cannot control. Yung mga tao na yun. Alam naman na natin yun eh. Na meron talagang mga focus-focus na nangyayari. Meron mga talagang big players. Pero wala, hindi natin kaya i-control yun eh. Bakit doon mo i-focus yung attention mo? Focus on something that you can control. So isama mo siya doon sa sa rules mo kasi ayun yung playing field eh. But that's the playing field na binigay sa atin. Ito yung playing field. O ito yan, may mga kupal, may mga malalaking players na pwede mag-control ng market, blah blah blah. So anong gagawin mo? 'Di ba? Kung ayaw mo ng ganito, edi wag ka mag-trade. 'Di ba? Walang pilitan dito. 'Di ba? Unless tanggapin mo 'yun, 'di ba? And isama mo siya sa consideration na parang oo nga, ganito pala yung playing field and I need to work around. Kailangan ko makaisip ng way kung paano ako makakapag-trade pa profitably dito with this kind of scenario, this kind of battlefield. So, kasama yung dapat sa mga i-consider mo, psyche, yung well-being mo as a trader, kailangan intact yan, kailangan unbreakable yan. Yun ang mas aalagaan mo. Pucha, yung mga TOGs, yung mga IDC, yung mga anong tawag dito, high flyers ngayon, kakalimutan mo na yan next year eh. Diba hindi mo na matatandaan yan? Na na-whip ka because of this, dahil napaano ka, napa-sell ka ng maaga, na-shake out ka, hindi mo na matatandaan yung mga plays na yan. May mga panibagong play. Diba? It's like waiting in a bus stop. There's always another one coming. So, ba't ka nagmamadali? Again, if you want to be in this game in the next 10 to 20 years, diba, your strategy should be for 20 years. So, hindi for next month. Hindi for next week. I believe in yung sinabi mo, Kape. Yun nga, yung trading is a marathon. It's not a sprint. And you should plan out a trading career that will last you for years talaga. Ang isang naging panilaban ko din sa FOMO is actually really studying and getting data. To give you a sample, ayoko sana